Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Serbia sa Batcha Palanca. Samahan niyo po ako, i-explore ko po kayo. Alam niyo po ba na ang capital city ng Serbia ay Belgrade? At alam niyo rin po ba na ang Serbia ay dating nasasakupan ng Yugoslavia? Ano nga po ba meron pamumuhay dito sa Serbia? Tara, tuklasin po natin. Ang pamumuhay dito sa Serbia ay farming. Kaya kung makikita nyo, maraming mga makinarya rito na ginagamit sa pagpa-farm, sa pagtatanim, sa pag-aani. At ang kanilang mga tinatanim ay mga pagkain ng baka. Yan. Normally, ang kanilang pamumuhay dito ay simple lang. Nag-aalaga sila ng mga baka. Ang pagpapakain ng mga baka ay alas 8 ng umaga at saka alas 3 ng hapon. At sa pagpapakain ng baka ay may mga procedure o may mga pagkain na angkop sa kanila na ibinibigay upang maging malakas at malusog sila at upang maging malaman ang kanilang mga pangangatawan at malakas. Yan. Sa pagpapakain ng baka, ang mga pinapakain dito, bukod sa, yan, gusto nilang lumapit sa akin. Yan. Dito sila pinapakain. Ang pinapakain sa kanila ay carrots. Napakaraming carrots ang pinapakain sa kanila. Ayan. Carrots. Nakikita nyo po ba? Isang truck na carrots po yung pinapakain sa kanila. At pinapakain din sila ng mais. Papakita ko po sa inyo yung mais at yung mga damo na pinapakain. Yung damo na yan, yung nakikita nyo na yan, hindi po yan pangkaraniwang damo. Yan po yan yung pagkain, tinatanim nila at pinaparm para sa mga baka lang. Mababait yung mga baka dito. Pwede silang hawak-hawakan. Yan, mababait sila. Mababait lahat sila. Nagbe-bless pa yung mga yan eh. Nagugulat lang sila sa akin kasi bago lang nila ako nakita. Ito yung mga pinapakain sa baka. Ito yung damo na to. Ito yung damo na para sa baka. At saka yung carrots. Pinapakain din sila ng mais. Yung mais na to, yan, nakikita niyo yan. Hindi po gagawing popcorn yan. Gigilingin po yan dito. Dito sa gilingan na to, may masin sila na gilingan. At pag naging powder na, ilalagay sa timba. Siya yung unang ipapakain doon. Doon ilalagay sa pakainan. Dito sila. Yan. Pumasok na tayo. Pinasok na natin yung pinakaano nila. Yan. Dito, yan sa baba na yan. Diyan sila pinapakain. Ang unang nilalagay dyan, yung carrots. Pangalawa, yung powder na mais. Pangatlo, yung damo. Itong nakikita nyo yung damo na yan.
Parang panghimagas na nila yan. At after nun, ito yung inuman nila ng tubig dito. Matatalino sila, marunong sila. Alam nila kung saan sila iinom. Ang babait nila yun. Lumalapit sila sa akin habang ako'y gumagawa ng video. Gusto rin nilang ma-expose. Napakasimple ng buhay dito sa Serbia. Napakasimple ng pamumuhay dito. Magmula sa pagpa-farm, sa pagtatanim, hanggang sa pag-aalaga ng mga baka, sa pag-aalaga ng baboy, sa pag-aalaga ng manok. Kompleto sila rito. Kompleto. Ito may mga manok. Ayan. So, yung mga manok dito nakagala lang. Nakikita niyo yung mga itlog. Pinupulot lang yan tuwing umaga. Hindi na kailangan bumili. Binupulot lang yung mga itlog dito. At kung kailangan mo naman ng karne ng manok, nandyan lang din. Malulusog at malalakas at masasarap yung karne nila kasi ang pinapakain sa kanila yung mga gulay-gulay at mga prutas. So yung lupain na yan yung nakikita nyo, yan natatanaw nyo. Taniman lang po yan ng mais at damo na para ipakain dyan sa mga baka, sa mga manok at sa baboy. Ito yung mga makinarya, yan. Mga harvester yan, yung pang harvest nila, tsaka yung malaking machine doon. Lapitan natin ang makita natin. Napakasimple, no? Parang walang ka-stress. Parang feeling mo hindi ka na magugutom. Dahil kung titingnan mo, tahimik, puro baka at puro pagkain ng mga baka ang ginagawa nila rito. Napakasimple ng buhay, napakatahimik. Ayun, no? Hindi na ako tumawid, sinumpo na lang at maputik. Ito yung kargahan ng damo na hina-harvest nila. So, ito yung pang-harvest. Ito yung pang-harvest. After nyan, yung isang makinarya na i-connect doon sa traktor, siya naman ang mag-cubes katulad nyan. Yan, nakikita nyo yan. Naka-cubes na siya. Yun naman yung ipinapakain sa mga baka. So sa pag-aalaga ng baka, hindi siya basta-basta, hindi katulad ng kala natin itatali lang, pakakainin lang kung ano-ano. Hindi. Meron rin pala silang sinusunod na procedure. May oras din. Alas 8 sa umaga at alas 3 naman sa hapon. At sa pagpapakain naman, may mga pagkakasunod-sunod din. May mga pagkakasunod-sunod. Mauna yung carrots, tapos yung giniling na mais, yung damo, at saka yung sunflower. Meron ding sunflower. Ang sunflower kasi is ginagawang digest nila, pang digest para madali silang matunawan o dumighay. Kasi ang baka kapag kain ng kain at lumaki ang tiyan at naipon lang naman sa tiyan, parang tao rin sila, nahihirapan din sila huminga dahil punong-puno na yung tiyan nila. Kaya ginagamitan sila ng sunflower seeds. Ipapakita ko sa inyo.
pabalik tayo ulit dun sa pakainan. Yan. Mga nakatalikod sila kasi mga kumakainan sila eh. Hello. Sa kabila. Laki, pati ako nalilito. Hindi na ako nagpa-guide, nahiya ako magpa-guide sa manugang ko eh. So nandito. Pinapakain din. Alam mo ba itong nasa malaking container na yan, kung ano yan? Puro barley po yan, barley. Pinapakain din yan sa mga baka. At itong malaking sako na ito, yan. Puro sunflower po yan. Sunflower seeds. Ito yung pinaka-booster nila o pang-digest nila. Lahat yan mga, ito naman wet. Yan, mas malalaki siya dun. Ano to? Pare-parehas ang laman. Talagang dito sa Serbia, masipag ka lang. Hindi ka talaga magugutom. Basta masipag ka, wala kang katakot-takot na ikaw ay magutuman. Para silang mga langgam na pula o langgam na itim na walang ginawa kundi mag-ipon. Para kung dumating man yung tag-ulan o tag-yelo, meron silang makakain. At yung kanilang mga alagang baboy naman, pag kinatay po nila yun, para sa sarili lang nila yun. Hindi na nila nire-ref. Ginagawa lang nila, ini-smoke. Pinapausukan. Sabi ko nga sa kanila, sa amin, sa atin dito sa Pilipinas, yung isda ini-smoke din, katulad ng tinapa. Noong araw, noong unang panahon, ini-smoke din natin yung mga karne ng baboy, ng baka, dahil wala pang rep. Pero dito tuloy-tuloy hanggang ngayon, ganun ang kanilang procedure ng pag-aano ng pagkain, paghahanda. Hindi na niluluto, ini-smoke lang siya. So paulit-ulit pinapausukan. So hindi agad-agad siya nasisira at nabubulok. At the same time, yung sustansya, nananatiling masustansya kasi hindi kailangan lutuin na kailangan pang prituhin. Lutuin sa pamamagitan ng mantika. Dito hindi na. Kaya yung kanilang katawan napakalalakas. Malakas yung kanilang mga pangangatawan, hindi sila basta-basta kinakapitan ng sakit. At the same time, talagang mahaba ang buhay nila. Okay guys, maraming salamat sa panunood. Thank you very much and God bless us po.